akalang simpleng pananakit may dala palang panganib. 12 Pilipina ang araw-araw na pinapatay ng isang silent killer. Ang salarin, cervical cancer. Ano nga ba ito at paano ito maiiwasan? Dito lang yan sa Ka-Cervix mo, Denica Soho. Si Divina, isang sikat na vlogger na nakilala sa kanyang vlogs, na-diagnose noon ng stage 1 cervical cancer. Kumusta na nga ba siya? I'm diagnosed with cervical cancer. Ayon sa kanya, nakaranas daw siya ng abnormal na pagdurugo at pananakit ng likod na kanyang isinawalang bahala. Kalaunan, nang siya ay magpakonsulta, nadiskubre na siya pala ay meron ng cervical cancer. Ang cervical cancer ay cancer sa cervix na karaniwang dulot ng human papillomavirus na naipapasa sa sexual o skin-to-skin contact. Mas mataas ang risk sa mga may maagang sexual activity, maraming pagbubuntis, mahinang immune system, paninigarilyo o history ng STIs. Pero maaring mangyari kahit iisa lang ang partner o wala pang pagtatalik. Depende sa stage ng sintomas, halimbawa nito ay ang abnormal na pagdurugo, mabahong discharge at pananakit ng puson o likod. Ito ang mga senyales na hindi dapat baliwalain. Good evening, Divina! Welcome sa KMDS! Alam natin lahat na ang cervical cancer is a hot topic ngayon at inimbitahan ka namin para maibahagi mo ang journey mo. Nung na-diagnose po ako ng cervical cancer, kala ko end of the world na cancer, di ba? Pero nung in-explain naman ni Doc kung ano yung gagawin and not to gagawin, parang bang a huge way was sent the Doc may show. Ang gamutan ng cervical cancer ay depende sa stage or kung gaano ito talaga. Maaga ba ito nakita, maaring operahan para tanggalin ang cancer. Kaya po, napakalaga ng regular na screening. So, Divina, kumusta ka ngayon? Ito po, nung first 2 years, regular check-up lang para ma-check kung bumalik yung cancer. Pero ngayon, 3 years na po akong cancer-free. I'm so thankful na nagpa-screen ako ng maaga para naagapan agad yung cancer ko. Dahil dito, naging advocate po sa social media to spread awareness towards cervical cancer. Isang babae na tubong San Agustin Romblon na si Jenny, nakaranas din daw ng sintomas na katulad ni Divina. Nagsimula po ito nung nakaranas ako ng matinding pagdurugo. Tapos sumakit din po yung likod ko kaya ilang araw na po akong hindi nakapasok sa trabaho. Napanood ko po yung vlogs ni Divina at natatakot po ako na baka meron din ako. Nagulat na lang ako nung pagkatapos namin maglabing-labing, may dugo na lumabas galing sa kanya. Dahil sa kakulangan sa kanyang kakayahang pinansyal, hindi makapagpa-check up si Jenny. Kaya minabuti niyang magbasa na lamang online at gumamit ng mga alternatibong herbal na medisina. Minom din po ako ng mga herbal na turmeric at guyabano na nakita ko online. Walang sapat na ebidensya na nakakapagpagaling ang guyabano o turmeric na gamot laban sa cancer. Mas mabuting sundan natin ang medical screening at ang ating mga doktor. Tatakot po ako na baka cancer po ito eh. Nag-aalala din ako para sa anak ko kasi baka magkaroon din siya nito. Ang alam kasi ng karamihan na kapag cancer na mamana. At laging tandaan, ang cervical cancer ay hindi po namamana. Dahil sa sintomas na nararamdaman ni Jenny, nag-aalala ang kanyang anak na si Flor na baka ang kanyang ina ay meron ng cervical cancer. Ayun po, nalaman ko po yung mga reklamo ni Mama kaya napaisip ako na baka meron siya cervical cancer. Nagtanong rin po ako sa mga kaibigan ko, tapos ang sabi po nila kailangan daw po yung pap smear daw ba yun? Kaso baka masakit po yun para kay Mama kasi matanda na siya. Ang pap smear ay isang screening test na may kakayahang mag-detect ng mga pagbabago sa cells bago pa ito maging cancer. Hindi dapat masakit ang pap smear, kaya hindi dapat ito katakutan. Hindi rin po lahat ng nagkaroon ng HPV ay nagkakakancer. Ang pap smear ay dapat pa rin gawin kahit na nakatanggap na ng bakuna laban sa HPV. Kadalasan po ay walang sintomas ang early cervical cancer, kaya importante ang screening kahit walang nararamdaman.
Sinamahan ng aming team sina Jenny at Flor para magpakonsulta sa mga doktor. May tatlo pong karaniwang paraan ng screening. Una, ang pap smear na usually ginagawa starting age 25 at recommended gawin every 3 years. Pangalawa, ang HPV testing na ginagawa mula edad 30 pataas at recommended gawin every 5 years. Panghuli ay ang VIA na ginagamit sa mga health center na recommended gawin every 3 to 5 years. Sa ngayon po, ang gagawin natin kay Jenny ay magsasagawa tayo ng pap smear para sa screening. Kay Flor naman, kahit na wala pa siyang simptomas, mahalagang magpa-pap smear na din siya. I-recommenda din natin kay Flor ang magpapakuna ng HPV vaccine. Ngayong nalaman na natin ang screening para sa cervical cancer, paano nga ba natin ito maiiwasan? Ito ay ilan lamang sa mga preventive measures na pwede natin gawin upang makaiwas sa pagkakaroon ng cervical cancer or pag-contract sa HPV. Una, pagbabakuna ng HPV vaccine. Pangalawa, pag-iwas sa paninigarilyo. At pangatlo, magkaroon ng regular sleep. Tandaan po natin na inaabot ng 10 to 20 years ang HPV bago maging cancer, kaya mahalaga magpa-screen po tayo. Nagpapasalamat po kami dahil nabigyan niyo po sa amin patungkol po sa cervical cancer. Kaya napagkasundoan namin ni Mama na magpapakuna at magpa-screen regularly. Ang cervical cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang cancer sa kababaihan at kadalasan nadidiskubre ng huli dahil walang sintomas sa simula. In the Philippines alone, halos 8,000 kababaihan ay nagkakaroon ng cervical cancer bawat taon at mahigit 4,000 ang namamatay dahil dito. Isa ito sa mga pinaka-common na cancer sa mga babae lalo na sa ages 15 hanggang 44. Dahil dito, naglunsad ang DOH sa mga programa tulad ng National Cancer Control Program para sa screening at gamutan, at Nationwide Cervical Cancer Screening Program na nag-aalok ng pap smear at VIA sa health centers. Mayroon ding Cancer Assistance Fund upang makatulong sa gastusin ng mga pasyente. Ang pagpapabakuna at pap smear ang sandata ng mga kababaihan laban sa cervical cancer, sapagkat ang taong mapag-agap, ligtas ang hinaharap. Dito sa KMDS, may sorpresa kami para sa inyo. Nakakaranas ka ng abnormal bleeding, wala ka namang regla. O kaya kung nakikipagtalik, laging masakit, oh God. Kailangan mo magpa-screen, ito ay libre. HPV vaccine ay importante. Handang sumuporta, DOH at PhilHealth. Cancer sa cervix, iwasan. Mag-start ka na agad-agad at 25. Kaya kung gusto mong magpabakuna, pumunta sa health center. Kahit walang symptoms ka ay pwede. Cancer sa cervix, iwasan. Yeah. Walang dapat kahiya, magpatingin ka. Aga pang maaga, pap smear every 3 years. Rekomenda, umiwas sa sex, don't smoke, masama yan. Tamang kaalaman yan ang kontra. Mga babae dapat maging bilante. Pipigilan natin bago pa mangyari. Cervical cancer ay ating tibagin. Denica Soho is at your cervix.